Good morning! Today is Monday at samahan niyo ako na gumawa ng mga lunch box meals ng mga anak ko for the week. So, gagawa tayo ng chicken teriyaki with broccoli. Ito yung chicken breast na kagabi pa lang ay binaba ko na para pag gising ngayong umaga ay malambot na siya at hindi na siya mayelo-yelo. So, just cut it into strips. Pagkatapos ay gagawa tayo ng butter. So, nilagay ko lang dun ay 1/2 cup of cornstarch. Tapos maglalagay tayo ng egg. Maglalagay din tayo ng 1/2 cup na tubig. Tapos, salt and pepper. Kayo nang bahala kung gaano kadami kasi ako tansya-tansya lang ako pag ganito eh. Alam ko matagal na akong hindi nakapag-vlog at bumabalik ako ngayon kasi kailangan kong i-divert yung isip ko sa ibang bagay kaysa isipin ko ng isipin yung about sa kapatid ko kasi naapektuhan talaga ako sa pang-araw-araw. So, ayun, tinatry ko lang maging mas busy para hindi ako masyado nag-iisip. Para masulit ang oras ay habang nag-fry yung mga chicken breast doon ay gagawa naman ako ng toasted bread. So meron ako ditong isang balot pa ng gardenia na bukas ay mag-expire na. At yun, kailangan nating sulitin. Kaya yan, gusto rin naman ng mga bata tong toasted bread. Tas minsan nalagyan nila ng jam o kaya ng Nutella. So ayan, kapag luto na siya, tatanggalin muna natin siya. At ilalagay natin yung second batch. Yung broccoli, isa siya sa mga vegetable na talagang masustansya at gusto ng mga anak ko kasi wala naman siyang masyadong lasa. Kaya ang binili ko talaga ay yung frozen kasi kapag bumili ka nung galing sa sobrang fresh talaga ay madali masira. So, ito naman, ni-research ko naman siya at sabi nila yung mga frozen na broccoli daw ay okay pa din naman daw at healthy pa rin naman daw. So, ito pala gumagawa ako nung sauce ng teriyaki. Nilagay ko lang ay toyo, tubig, sugar, olive oil, tsaka vinegar. Pwede nyo i-replace yung olive oil lang sesame oil. Kaso, wala akong sesame oil. Kaya olive oil yung nilagay ko. Tapos, 1 tablespoon ng cornstarch para malagkit siya. Ito naman, magigisa tayo ng ginger at saka ng bawang. Kung meron kayong mga anak na medyo maselan dito sa mga maliliit na pieces na ganito, pwede nyong hiwain ng mas malaki yung ginger at saka yung bawang para mas madali nyong makita. O kaya ay gumamit na lang kayo ng powder para nakamix na lang siya. Tapos ito, nung medyo malapot na yung sauce natin, nilagay lang natin yung mga chicken breast. Tapos ayan, mix-mix lang.
Ito namang nilalagay ko sa taas ay mga sesame seeds. After mga 5 to 7 minutes na pinakuluan ko yung broccoli, ayan, pwede na siyang hanguin. Tapos, itatoppings ko na lang din siya doon sa lunchbox ng mga bata. Pagkatapos, ito, nilagay ko na yung kanin. Nung una, dapat, paghihiwalayin ko pa yung kanin sa side, tapos yung ulam sa side, sa other side. Pero, naisip ko na pagsamahin na lang. So, tinanggal ko na yung divider. Ito yung kay Tantan, kinakat-cut ko siya ng mas maliliit para, minsan kasi nagmamadali yung kumain para iwas na mabulunan siya. So, ayan. Gusto nila yung broccoli kasi wala namang lasa. Actually, nung una, parang ayaw pa nila tikman, pero nung na-convince ko naman sila na tikman yung broccoli, ayun, nagustuhan naman nila. At gusto rin nila tong teriyaki chicken na binabaon sa school. Can you help me refill the water bottles? Oo nga pala, hindi ako ganun masyado aesthetic gumawa ng lunch box meals nila kasi mas nakafocus ako dun sa talagang mga kakainin nila kasi ayoko nagsasayang ng mga pagkain. So, ina-avoid ko yung paglalagay ng mga food na hindi naman nila kakainin. Ngayong araw naman ay chicken katsu with stir-fry cabbage ang gagawin natin. So, syempre, unang-una ay magsaing. Pagkatapos ay pinipisat-pisat ko lang tong mga chicken breast kasi medyo matataba siya para madali siyang lutuin for the katsu. At ito yung ating mix butter, breading. So, yung una pala, crispy fry lang yun na original. Tapos egg. Tapos yung last is breadcrumbs. For the quick breakfast, ito prepare lang ako ng apple. Tinatanggal ko yung balat niya, sadly. Pero gusto ko talaga yung apple na may balat. Kaso lang, dahil galing to sa grocery, alam mo na madalas nilalagyan nila ng maraming mga wax. Kaya ayun, tinatanggal ko yung balat. Tapos, islicein ko lang na mas madali siyang kainin. At dahil mainit na ang mantika, pwede na nating isalang yung ating katsu. Habang niluluto na yung ating katsu sa kabilang gas stove naman, basta yung kabilang apoy, ay isasalang na natin itong ating stir-fry cabbage na napakadali lang gawin. So, tinatanggal ko nga pala yung mga outer parts ng repolyo kasi sabi nila sa online ganun daw kasi yun daw yung mga mas exposed sa dumi. So, at least yung mga loob ay mas fresh. Tapos, ayan, lagay lang tayo ng olive oil. Tapos, salang lang agad din yung cabbage, konting asin, paminta, at saka konting seasoning. Ito na yung first na naluto nating katsu. So, habang niluluto ko siya, kinakat ko siya kasi gusto kong makita kung luto talaga yung loob. Pagtapos, ayan, ihiwain ko pa rin siya ng mas maliit para ilagay dun sa mga lunchbox nila. At sobrang mas maliit pa para sa
baon na ni Tantan kasi nga parang hindi siya nabubulunan kapag nagmamadali siyang kumain. Kapag nasa mood ang mga bata at hindi masyadong nagtatantrums, pinapasali ko sila sa preparation. So, pinapahanap ko sila ng konting snack na gusto nilang dalhin kasama ng kanilang kanin at ulam. Mom, I'll add this extra snack when it's go home time or in the car. Tapos mo to. Tantan snack is also rice and kanin. That's weird. What? Uplosion, guys. Ay, sorry. Put it na. Sa ito, yung ano ni I'm excited Tan. to eat my lunch. Walang pasok sa school ang mga bata ngayon dahil sa thunderstorm advisory. So, dahil maulan, perfect na magluto ng sopas ngayon. O, di ba? Parang gumawa lang ng magic potion o kaya ng experiment sa science lab sa sobrang usok. Ayan. Disclaimer nga pala ha. Hindi ako magaling magluto, pero sumusubok ako, nagtatry, nanonood ng mga YouTube videos at mga TikTok. Kaya kung may iba kayong paraan sa pagluluto ng mga ulam nyo or mga ibang menu nyo, I respect that. But for me, ito pa lang yung mga natutunan ko so far. So, ito na nga ang ating sopas na perfect sa taglamig. Naglalagay din ako usually ng carrots, kaso wala akong carrots ngayon. Tsaka medyo mahal talaga ang mga gulay, no? Maaga pa rin ako nagising kanina kahit walang pasok yung mga bata. Kasi gusto kong gumawa ng pandesal. At recently ko lang din na-discover itong recipe na to. Pinanood ko lang din sa TikTok. Ayan, tuwan-tuwa ako kasi nakagawa ako ng masarap na pandesal gamit lang yung air fryer. Actually, matagal ko nang gustong matutunan yung baking. Kaso, based on my past experiences, hindi ako nakakagawa ng maayos-ayos noon. Pero ito nga, dahil may TikTok na. Dati kasi YouTube lang eh. Dahil may TikTok na sa panahon ngayon, yun, ang dami ko nakikita ng mga mas madaling recipe. At, ayun, sobrang happy ko talaga. Baka gumawa rin ako ng video, tapos i-share ko sa inyo yung mga baking recipes na pwedeng gawin sa air fryer. Let me know kung gusto nyo. Comment kayo sa baba. Nagising na rin pala ang mga bata, kaya medyo nagmamadali na ako na matapos to at para makapag-almusal na kami. Ganon din si Daddy bago siya pumasok sa trabaho. Lately ay nahihilig talaga ako sa pagluluto. Actually, noon pa naman, mahilig ako magluto ng mga ulam, gano'n. Pero ngayon kasi parang ine-expose ko na ulit yung sarili ko sa baking. Dati kasi parang medyo nawalan ako ng pag-aasa doon kasi wala naman akong oven and all. Pero yun nga, may nakita ako sa TikTok na nagbe-bake siya.
gamit ang air fryer at doon na talaga ako na-inspire. So, ito na nga ang sopas at pandesal natin. Na po si Sasa, kinakain niya na po yung pandesal. Ayan, Thursday na, isang araw na lang. Magluluto pa rin pala tayo. Kasi kailangan pa rin natin kumain ng weekend, di ba? Alam niyo, isa sa mga paborito kong purchase recently ay itong food processor. Lalo na at pwede ko nang gilingin yung karne. Ayan, oh. Hindi ko pala na-film ang preparation. Aray ko. Ay. So, ayan. Ito na. Luto na siya. Pancake naman ang niready ko para sa kanilang breakfast today. Ayan, ilagay na natin sa kanilang mga lunchbox. Tawa kayo dyan. Why? What did Daddy say? May makulit kasi nakasito sa ibi ko ang kanta daw na show na map. Tapos sabi ko yung daddy punch din. Tawa siya sa kalawan. Pwede daddy sabi ko. What happened to this? Parang karinderya na ito ah. Oh, wait lang. Galing ah. Kagabi, bago ako matulog, ay nagbalot na ako nito mga cheese sticks para ngayong umaga, pagising ko, ay ipiprito ko na lang sila. Isa yun sa skill na kailangan mong matutunan kapag nanay ka. At kung gusto mo talaga na nagluluto ng mga ganito para sa mga anak mo, yung time management at saka kasama na din doon yung multitasking. Kagaya ko, habang piniprito ko yung cheese sticks sa kabila, iluluto ko na din yung buttered veggies dito naman sa kabilang side. Pagkatapos, para hindi masayang yung mantika, ay inuna ko tong cheese sticks. Tapos yung matitirang mga konting mantika, dadagdagan ko na lang ng konti, ay pwede ko nang iprito yung daing na bangus. Yung mga anak ko, mas gusto talaga nila yung meat ng fish kesa ng pork at saka chicken din. Ewan ko ba, siguro dahil mas malambot sa kanila yung meat ng fish. Kaso, wala pa kasi ako masyadong alam na recipes ng mga isda eh. Sobrang limited lang. At willing naman ako mag-aral. Kaya kung meron kayong ma-recommend ng mga pwede kong i-search na recipe ng isda, pa-recommend naman. Tapos, ayan na yung kanilang breakfast. Kagabi may ginawa akong muffin. Hindi nga lang maganda yung shape ng muffin na nagawa ko. Pero okay naman yung lasa. Kaya nagustuhan din ng mga bata. Para sa sauce ng cheese sticks, naglagay lang ako ng mayonnaise at saka ng ketchup at saka ng dried parsley. Ano yan, mami? Ayan o, ngayon na may cheese ano. Ayan, ilagay na natin yung mga ulam nila at saka yung gulay. Alam nyo, hindi madali itong week na to para sa akin. Medyo nag-i-struggle pa rin ako actually. Meron nga isang beses na susunduin ko yung mga bata sa school. Tapos, on my way there, habang nag-drive ako ng e-bike, ay may biglang nag-pass by na ambulance sa kabilang road. At ayun na, after noon ay yun na, nanginginig na ako. Tapos, even ngayon na kinukwento ko lang, parang naiiyak na ako at nanginginig na ako. Nagkaroon kasi ako ng trauma doon kasi ako yung kasama ng kapatid ko sa loob ng ambulance. Yung nangyari yun.
So, ayun ha. Buti naman at naitawid natin itong linggo na to at nagawa ko naman lahat ng kailangan nilang baon. So, ayan, kung makikita nyo yung kay Tantan, ano ulit, himay-himay ulit. Do you want to baon the muffin?